Okay, good morning sa bawat isa. So, settle down na tayo. Ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral. But before that, shall we pray? Manalangin ulit tayo. Let's pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Panginoon, sa umagang ito, na meron po muli kami pagkakataon na mapag-aralan naman ang inyong pong salita at ang inyong pong katuruan patungkol po sa kasalanan. We pray na kami bilang mga kabataan at especially ang mga mananampalataya ay lumago sa pagkaalam po ng inyong pong salita. Tulungan niyo po kami na makita namin ang katotohanan ng inyong salita at mai-apply namin ang mga ito sa aming pong mga buhay. We pray na ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng enlightenment, ng liwanag, ng kaunawaan upang kami, Panginoon, ay mag-respond ng tama sa inyong pong salita. Kaawaan niyo kami, makahabagan, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. So, mga kabataan, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa kasalanan, ngayong umaga, gusto kong ibigay sa inyo ang pagbagsak na landas ng kasalanan. Ang kasalanan ay parang ganito to. Imagine ninyo na merong ilog, tapos sa dulo ng ilog na yon ay merong talon. So nakakita na ba kayo ng ilog na hindi mo alam na pag ikaw ay naagos ng ilog na yon, ang dulo pala ng ilog na yon ay isang talon. Now ang tanong ko, kung ikaw ay lalangoy sa ilog na yon, ikaw ba ay paangat-pakyat ng bundok ang iyong agos o pabagsak ka doon sa talon? Pabagsak ka. Siguro anong gagawin mo para ikaw ay hindi bumagsak? Probably lalangoy ka. Pero ang tanong, kaya mo bang languyin yung agos ng ilog nang walang hanggan? Hindi natin kaya nun. So automatic, once na tumalong ka sa isang ganung sa ilog, pabagsak ang iyong landas. Nakakita na kayo ng kumunoy? Anong English? Quicksand. Nakakita na kayo ng quicksand? Kapag ba ikaw ay pumasok sa isang quicksand, ano ang iyong direksyon? Pabagsak at palubog ka. At ganun din ang kasalanan. Now, ang kasalanan, once na ikaw ay pumasok sa pagkaalipin ng kasalanan, katulad ng ilog, katulad ng quicksand, ay meron itong landas na pagbagsak. At ngayon, titingnan natin ngayong umaga. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang chapter 2, verse 2. So, sa Romans chapter 1, verse 18. Now, ang Book of Romans, mga kabataan, ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, isa siyang mananampalataya, isa siyang missionary, na ang trabaho ni Pablo noong unang siglo, siya ay pumupunta sa mga lugar at siya ay nangangaral, siya ay nagbabautismo at siya ay nagtatatag ng mga simbahan. Now, itong Book of Romans, si Pablo ay sumulat sa mga simbahan na nakalagay at nakatayo sa lugar ng Roma. So, kung kayo ay pamilyar sa mapa ng Europa, ang Rome ay nag-i-exist pa rin ngayon. So, may isang lugar na tinatawag na Roma at may mga simbahan na nasa Roma at si Pablo, nagsulat siya sa mga simbahan na yon. At ang paksa ng Book of Romans, ang paksa ng Book of Romans, ipinakita niya dito kung paano ang ebanghelyo ay kailangan ng tao at kung paano sa pamamagitan ng ebanghelyo pwede ang isang tao ay maligtas. Imagine niyo yung ilog na mayroong pabagsak na landas. Paano ang isang tao na nasa loob ng ilog ay maliligtas sa ilog na kapahamakan? Para magkagayon din sa Book of Romans. Dito ay pinakita ni Apostol Pablo, tayo bilang tao, tayo ay nasa isang quicksand, tayo ay nasa ilog, pero merong paraan para tayo ay makatakas. Ang problema ng mga kabataan,
kung ikaw ay wala kang gagawin, magigising ka na lamang isang araw na nadoon ka na sa huling hantungan ng kasalanan. At ayaw mo na maranasan yun. Kaya nga ngayong umaga, isang pagkakataon ito mga kabataan na mag-isip kayo. Ilagak niyo yung isipan, ano yung kalalagayan ko bilang tao? Ako ba ay merong pag-respond o pagtugon sa aking manlilikha? Meron ba akong aksyon na ginagawa sa aking kondisyon? At yun nawa ang mapag-isipan natin pagkatapos natin mapakinggan ang turo ng salita ng Diyos sa landas ng kasalanan na pagbagsak. Now, sa Romans chapter 1, sa verse 18 and 19, ito po yung subject ng section na ito kung saan ipinakita ni Apostol Pablo na ang galit ng Diyos ay inihayag sa lahat ng tao at sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos ng kanyang galit, tayong mga tao ay walang maidadahilan. So, the wrath of God is revealed against sinners because that which may be known of God is manifest in us. So, dito sa Romans 1:18 and 19, babasahin ko. Siguro kung meron tayong English, pero babasahin ko ito sa Tagalog. Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay inihayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagka-Diyos at di pagkamatuwid ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan sa di pagkamatuwid. Dahil yaong maaaring malaman sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ang Diyos ay nagpakita nito sa kanila. So pwede niyong itrato, mga kabataan, itong Romans 1:18 and 19 na ito yung subject ni Apostol Pablo ng section ng Book of Romans na ito. Ipinakita dito ni Pablo na inihayag ng Diyos ang galit niya. Ipinakita ng Diyos ang galit niya sa tao. Now, ang tanong mga kabataan, kaya niyo bang makita ang galit ng Diyos? Probably, sagot niyo, Brother RJ, hindi ko alam. Pero makikita natin later on kung paano hinayag ng Diyos ang galit niya. Now, so, ang ating pag-uusapan is downward path of sin. So, tulad ng ilog, meron itong pabagsak na landas ang kasalanan. Una kung gustong makita natin mga kabataan, ipinakita dito ni Pablo na ipinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya sa lahat ng tao. Makikita niyo sa verse 19, verse 19 rather, sa verse 19 nung binasa natin, because that which may be known of God is manifest in them. Sa lahat ang mga bagay na patungkol sa Kanya, patungkol sa Diyos, ay ipinaalam ng Diyos sa lahat ng tao upang malaman natin siya. So nasusundan niyo ba? Unang ginawa ng Diyos, God show. Pinakita, has shown, sorry. So, sa unang step ng pagbagsak ng tao, landas ng tao sa kasalanan, gusto kong tandaan ninyo mga kabataan, unang bagay na ginawa ng Diyos, ipinakita niya ang mga bagay patungkol sa Kanya. Yes. Ipinakita ng Diyos ang mga bagay ng patungkol sa Kanya. Ano ang dahilan? Nakita natin sa verse 19, upang malaman natin siya. Upang makilala natin siya. Ipinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya upang tayong tao ay makilala natin siya. Now, bilang ehemplo po, anong masasabi ninyo kung halimbawa, alam nyo ba na ang ating mga mata
ay kaya mong makita ang kandila kahit ang kandila ay 20 kilometers away. Kung ikaw ay gagamit ng high-tech na camera, siguro kahit Apple pa yan, yung bagong camera system ng Apple, ano ang mas makapangyarihan? Yung mata natin o yung latest camera ng iPhone? Alam niyo ba mga kabataan, ang mata natin ay napaka-eksakto, napakaganda ng pagkakalikha. Bilang example nga, yung ating mata ay meron tong kakayanan na mag-focus. Di ba? Pagka nagpipicture kayo ng camera, kailangan nyo pang pindutin sa camera para mag-focus. Pero alam nyo, ang ating mata may autofocus to. Na kahit ngayon, pag ako ay tumingin kay Ron, yung mata ko automatic nagpo-focus sa mukha ni Ron. So, ang ating ding mata ay nagkayang mag-adjust sa liwanag. Kahit pag madilim, kaya nating makakita. Pero yung camera ninyo, kahit yan ay latest iPhone pa, kahit yan ay latest Android pa, pag madilim, hindi malinaw ang kuha. Pero ang mata, napakalinaw. Ay kaya nitong mag-interpret ng mga visual signals na once na makita mo yung isang bagay, automatic na i-translate na to bilang electrical signal papunta sa ating utak, sa ating brain. Now, given ang katotohanan ng mata, paano ninyo makikita ang Diyos doon? Tayo ba ay maniniwala na yung mata ay galing sa billions of years of evolution? Na yung mga unggoy, dahil kailangan nilang makakita sa dilim, nag-adjust ang mata? O mas titingnan natin, anong pipiliin ninyo? Yung mata ay nanggaling sa proseso ng evolusyon o ang mata ay nilikha ng isang manilikha? Alam niyo ba na ang mundo natin, ang mundo ay napaka-eksakto ang distansya ng araw sa mundo. Ang araw, umiikot yan sa mundo, at yung distansya ng araw sa mundo ay napaka-eksakto. Kung ang araw ay napalapit ng konti, tayo ay sunog. Katulad ng ibang planeta na namalapit, Mercury, I think, mainit. Pero kung ang araw naman ay napalayo ng konti, tayo ay magiging malamig na planeta na nilikha ng Diyos. Now, ang tanong, aksidente ba yun? Na eksakto yung lugar ng araw, distansya ng araw sa mundo? Na ito'y naging resulta ng Big Bang? O, mas iisipin natin, siguro may naglikha, naglagay ng araw sa mundo. O, halimbawa, alam niyo ba yung DNA natin, mga kabataan? Kung kayo ay mag-aaral ng siyensya, ilan ang alphabet ng English alphabet? Sino ang nakakaalam? Ha? 28? Ilan? Ang sagot? Ano? Sure na? 26? So, alam niyo ba ang DNA? Alam niyo sa inyo, meron kayong sariling DNA. Ibig sabihin, nung ipinanganak, kahit hindi pa kayo pinapanganak, nasa sinapupunan pa lang kayo ng inyong mga nanay, meron na kayong DNA. At alam niyo, nakasulat dun sa DNA? Nakasulat sa DNA kung ano magiging kulay ng mata mo pag 18-year-old ka na, ano magiging kulay ng buhok mo pag tanda mo, ano ang height mo, nakasulat na sa DNA, kung ano ang magiging itsura mo, pag tanda mo, nakasulat na yan sa DNA. Ibig sabihin, lahat ng impormasyon patungkol sa iyo ay nakasulat na siya sa DNA mo kahit nasa sinapupunan ka na. At alam niyo kung ilang letra ang DNA? 4 ang letra ng DNA. So, kung meron kayong 26 letters sa alphabet ng English, madaling magsulat, di ba? Pero kung meron ka lamang 4 na alphabet, letters ng alphabet mo, napakahirap magsulat. Pero ang tanong ko sa inyo, sa DNA, pag pinag-aralan nyo, napaka-komplikado. Actually, walang libro ang makakapantay sa impormasyon na pwede mong ilagay sa DNA. Wala. Kahit yung pinaka-high-tech na ilang terabytes, ilang gigabytes na impormasyon, hindi mapapantayan ang impormasyon na pwede mong ilagay sa DNA. Just imagine,
Yung kulay ng mata mo, yung kulay ng buhok mo, yung itsura mo, lahat ng iyon ay nakasulat na sa DNA mo bago ka palang isilang. Now, anong paniniwalaan ninyo? Ang DNA ay nanggaling sa aksidente? O mas titingnan natin na ipinakita ng Diyos sa kanyang nilikha ang mga bagay patungkol sa kanya? Nasa inyo ang inyong desisyon. Paniniwalaan ko ba yung teacher ko na nagsabi na galing lang tayo sa isang proseso? O mas titingnan natin yung sinabi ni Pablo sa mga simbahan sa Roma na ipinakita ng Diyos sa kanyang nilikha ang mga bagay ng patungkol sa kanya. Just imagine yung sino mahilig sa inyo sa ubas? Lahat tayo may ubas. Sino may gusto ng hindi seedless na ubas? Yung may buto na ubas. Ayaw natin yun, di ba? Pero imagine niyo ang prutas na walang ubas. Bakit dinisign nyo ng Diyos ang mga prutas ay merong buto? Science question, mga kabataan. Any answer? Bakit may buto ang prutas? Any answer? Bakit may Reproduction. for reproduction? Just imagine na kahit yung maliit na detalye ay nilagay ng Diyos. Kasi kung ang ubas ay seedless, probably sa ating panahon wala na tayong ubas. Pero gusto kong tingnan ninyo mga kabataan, napaka-eksakto yung disenyo ng Diyos sa lahat ng bagay. Tingnan mo lamang ang iyong katawan, yung iyong immune system, yung iyong mga chemical reaction, pag pinag-aralan niyo ang anatomy ng katawan, pag pinag-aralan ninyo ang mga photosynthesis at biology, botany, everything, makikita ninyo na merong ipinakita ang Diyos patungkol sa Kanya at hindi natapos doon upang tayo ay makilala siya. Now dito sa Romans chapter 1, isang bagay, sa verse 20, tingnan ninyo sa verse 20, pinakita dito ni Pablo, sapagkat ang di nakikitang mga bagay sa Kanya mula sa pagkalikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita. Ang katotohanan ng mga kabataan, pag pinagmasdan mo ang mga nilikha ng Diyos, malinaw na makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita patungkol sa Diyos. At another thing na makikita nyo dito, yung mga bagay na hindi nakikita ng Diyos, sa Diyos, the invisible things of God are understood through the things that are made. So, ibig sabihin, may mga bagay pala patungkol sa Diyos na kaya natin maunawaan sa pamamagitan ng pag-examine ng DNA ng tao. Sa pamamagitan ng pag-examine ng mata ng tao. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ng Biblia, pag-aralan ko lamang yung DNA, pag-aralan ko lamang yung movement ng mga heavenly bodies, pag-aralan ko lamang yung biology, pag-aralan ko lamang yung mga plants, pag-aralan ko lamang lahat ng nilikha ng Diyos, pwede nating maunawaan ang mga bagay ng patungkol sa Diyos. At dito, nagbigay si Pablo ng dalawang bagay na pwede niyong malaman sa nilikha ng Diyos. Sa verse 20 pa rin, among the things of God made known to all men are first, eternal power. Una, eternal power. Sabi doon, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Eternal power. Pangalawa, is yung His Godhead. Or sa Tagalog, yung kanyang pagiging Diyos. So, ibig sabihin, sabi dito ni Pablo, may mga bagay na ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Dalawa sa mga iyon ay yung una, yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag pinag-aralan ko yung komplikadong DNA, paano ito nangyari, itinuturo pala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. That's right. Pag pinag-aralan natin yung distansya ng araw sa mundo, tinuturo pala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pag pinag-aralan natin ang lahat ng nilikha ng Diyos, tinuturo tayo sa kapangyarihan ng Diyos at hindi lamang doon, sa kanyang pagiging Diyos.
Kaya ang Bible, mga kabataan, sinasabi ng Bible, tanging mangmang lamang ang nagsasabing walang Diyos. Kasi pag tinignan mo ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, makikita mo na merong naglikha nito. Merong gumawa nito. Imposible na kayang magawa ng isang aksidente ang mata na napaka-komplikado. Napaka-imposible na malikha ng aksidente ang kaluluwa ng tao. And everything. Itinuturo tayo ng Diyos, sinasabi dito ni Pablo, na ipinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya. Una, kapangyarihan niya at yung Kanyang pagiging Diyos. So kung kayo ay pupunta sa halimbawa sa Tagaytay or mamasdan nyo yung napakagandang Taal Volcano, isipin ninyo, paano mo makikita ang Diyos sa bagay na yun? Kapag tumingin ka ng tunay na bulaklak, I think ito ay peke, is it true? So, it's true. So, it's real. Makikita mo na merong nagdisenyo nito. Kapangyarihan ng Diyos at yung Kanyang pagiging Diyos. Now, pangalawa, so napaka-clear, sa downward part ng ng kasalanan, unang makita ninyo, ipinakita ng Diyos sa lahat ang mga bagay patungkol sa Kanya. Pangalawa, response of men. So, dahil pinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya, inaasahan ng Diyos na tumalima ang tao sa Kanya. Tandaan niyo yan, inaasahan ng Diyos, dahil pinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya, inaasahan niya ang tao ay tumalima sa Kanya. Pero, sa pabulusok na landas ng kasalanan, hindi ganoon ang nangyari sa tao. Titingnan natin dito sa verse 21, tingnan ninyo dito, ano ang ginawa ng tao, ano yung naging response ng tao. Verse 21, because that when they knew God. So gusto kong pansinin ninyo yung verb na ginamit dito ni Pablo, nalaman ng tao na mayroong Diyos. Pagkatapos, sabi dito, dahil nga nang makilala nila ang Diyos. Ibig sabihin, pag tinignan natin ang nilikha ng Diyos, makikilala natin ang Diyos. Kaya, kung ikaw sa umagang ito, sinasabi mong walang Diyos, ang sabi ng Biblia, mangmang ka. Kasi napakalaki ng ebidensya na merong Diyos. Napakadaming ebidensya na nagtuturo sa kapangyarihan ng Diyos at yung Kanyang pagiging Diyos. Kaya sinabi dito ni Pablo, nang malaman ng tao na merong Diyos, anong ginawa ng tao? Verse 21, ay hindi nila siya niluwalhati na gaya ng Diyos. So, although they knew God, they did not glorify Him. So, ang response ng tao, did not glorify God. Hindi tayo, ang tao, nagpuri sa Diyos, iginalang ang Diyos, niluwalhati ang Diyos. Pangalawa, hindi naging mapagpasalamat. They were neither thankful nor did they give thanks to God. Meron ba sa inyo, nung kayo ay kumain ng almusal kanina, or siguro, kumain kayo ng pagising nyo kaninang umaga, nagpasalamat kayo sa Panginoon? Meron ba sa inyo, nung kumain kayo ng masarap na ubas, masarap na mangga, sinabi mo, Panginoon, salamat. Hindi nyo kailangan sumagot, pero I know ang sagot, majority of us, hindi tayo naging mapagpasalamat sa Diyos. Pangatlo, na pinakita dito ni Pablo, Romans 1:21, they became vain in their imagination. They became vain in imagination. Naging walang kabuluhan sa kanilang pag-iisip. So gusto kong pansinin ninyo, pinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya. Ang tayong bilang tao, hindi natin nilulahati ang Diyos.
Hindi tayo naging mapagpasalamat at dahil doon sa downward path, imagine niyo, pabulusok to, pababa na landas, naging hangal o naging walang kabuluhan ang ating mga pag-iisip. Ano pa? Foolish heart was darkened. Naging yung ating mga hangal na puso ay nagdilim. Ang ating mga hangal na puso ay nagdilim. So gusto kong pansinin ninyo, once na hindi mo iluwalhati ang Diyos, pagkatapos mong makita na mayroong Diyos sa kanyang nilikha at hindi mo siya iluluwalhati at hindi ka magpapasalamat sa Kanya, magiging walang kapuluhan ang iyong pag-iisip. At ang iyong hangal na puso, ang puso mo ay magiging hangal at magiging madilim ang iyong puso. At pagkatapos dito sa verse 22, tingnan ninyo, professing themselves to be wise, they become fools. Ipinahayag ang kanilang mga sarili na marurunong, sila ay naging mga hangal. Pag tingnan ninyo yung mga scientists na nagsasabi sa evolution, sila ang nagsasabi, kami ang matatalino, at yung mga humahawak ng Biblia, sila yung mga walang alam sa siyensya. Iyon ang kalagayan nila ngayon. They profess na matalino sila, sinasabi nila na sila'y matalino, ipinapahayag nila sila ang pantas, pero ang katotohanan, sila ang mangmang. Now, bilang kabataan, I hope hindi mo maranasan yan. Ano pa? Tingnan nyo dito. Pagkatapos noon sa verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. So dito, pagkatapos ipakita ng Diyos, hindi natin nilulhati ang Diyos, hindi tayo naging mapagpasalamat, naging walang kabuluhan ng ating pag-iisip, yung ating puso ay naging madilim, inaakala natin na tayo ay matalino, tayo ay pantas, pero ang katotohanan, hangal tayo. Alam niyo, sunod, gagawa na tayo ng mga bagay na inanyuan. So they changed the glory of God into an image. Now, ang tanong, ang tao ba ay sumasamba sa Diyos na hindi nakikita? O karamihan ng tao ay sumasamba sa mga bagay na inanyuan? Sino sa inyo nakakakita ng tuwing January sa Nazareno? Ilang milyon ang pumupunta doon? Yes. Siguro, sino nakakaalam sa inyo pag si Taylor Swift ay nag-concert? Yun. Mas kinikilala ng tao, hindi kinikilala ng tao ang Diyos na manilikha, pero meron tayong idolo, merong mga bagay na inanyuan na doon natin inilalaga ang luwalhati sa tao, sa bagay na inanyuan, kesa sa Diyos. So dito, pagkatapos noon sa verse 25, tingnan niyo yung verse 25. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Pagkatapos nating maranasan ng tao ang mga bagay nito, pinapalitan ng tao ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan. Halimbawa, sino sa inyo ang nagsasabi, nagpe-pray kay Papa Jesus? Hindi po Papa Jesus ang Panginoong Kristo. Sino nagsasabi na si Maria ay Birheng Maria na reyna ng kalangitan? Puro kasinungalingan yan. So gusto kong pansinin ninyo, once na hindi ka mag-respond sa liwanag ng nilikha ng Diyos na ibinigay, dadating ka sa kalalagayan na ang katotohanan ng Diyos ay papalitan mo ng kasinungalingan. So, verse 25, pinalitan ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. Verse 25 din, makikita ninyo, ang mga tao sinamba at pinaglingkuran ang mga bagay na nilikha kesa ang manlilikha. Na ang tanong, mga kabataan, sino ang mas sinasamba mo? Sino ang mas pinahalagahan mo at pinaglilingkuran mo? Yung mga K-pop artists? Yung mga pop artists?
Yung mga kandidato? Yung mga tao? O yung mga bagay na inanyuan? O yung mga bagay na paborito mo? O ang malilikha? Kung ikaw ay nasa landas ng kasalanan na pabulusok, I can say na mas pinahalagahan mo ang mga bagay na iba kumpara sa Diyos. Ano pa? Dito, bahagi ng respond ng tao sa verse 28. Tingnan ninyo sa verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, at maging gaya nila na hindi gustong panatilihin ang Diyos sa kanilang kaalaman. Pag ikaw ay nasa landas na pabulusok ng kasalanan, dadating ka sa punto, kabataan, na ayaw mong ilagay ang Diyos sa buhay mo. Pag Sunday, wala ang Diyos sa buhay mo. Pag ikaw ay gagawa ng desisyon, wala ang Diyos sa isipan mo. Gusto kong pansinin ninyo, yung downward, yung pabulusok na landas ng tao, ang tao ngayon, kung titingnan nyo ang lahat ng tao sa mundo, majority ng tao sa mundong ito, wala ang Diyos sa kanilang isipan. Amen. At sila, hindi nila alam na yung kanilang landas ay pabulusok na landas ng kasalanan. So, dito, nakita natin yung response of men. So, pagkatapos ipinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya, ang tao ay nag-respond. Pero mali ang pagkaka-respond ng tao. Hindi ang tao nagbigay luwalhati sa Diyos. Ang tao ay hindi nagpasalamat sa Diyos. Ang tao, instead na ang Diyos ang sambahin, masinamba ang mga bagay na inanyuan. Masinamba si Mama Mary, masinamba si Nazareno, masinamba si Santo Niño, masinamba ang si Buddha, masinamba ang mga Hindu gods, at lahat ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos noon, dadating ka sa punto na ayaw mo nang ilagay ang Diyos sa isipan mo. Kabataan, ang Diyos ba ay nasa isipan mo? Mag-ingat kayo kasi baka nasa downward path na kayo ng kasalanan. Now, ano pagkatapos dito? Sa Romans chapter 1, pangatlo, God gave them up. So, yung number 1, ang Diyos ang kumilos. Nagbigay ang Diyos ng liwanag. Pangalawa, nag-respond ang tao. Base sa respond ng tao, ang Diyos, sabi dito, God gave them up. At itong word na God gave them up, 3 times siyang makikita sa Romans chapter 1. Sa verse 24, sa verse 26, at sa verse 28. Itong word na ito, yung phrase na God gave them up, ibig sabihin lang ito is to deliver over or to deliver up to the power of someone or something. Parang ganito. Halimbawa, merong kriminal na hinuli. Pag ako, hinuli ko yung kriminal, idadaling ko siya sa pulisya, I will give him up to the custody of police. Pag ako ay merong lansangan, isang bata na nasa lansangan, na nakita, nakawawa, kinuha ko yung bata, dinala ko siya sa DSWD, I gave them up sa kapangyarihan ng DSWD. So itong God gave them up bilang ganti or bilang tugon ng Diyos sa pag-respond ng tao sa Kanya. Ayaw ninyong kilalanin na merong Diyos. Ngayon, ang Diyos ibinigay ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapangyarihan ng kasalanan. So dito sa verse 24, mapapansin ninyo, God gave them up to uncleanness through the lust of their own heart. Sabi doon sa verse 24, dahil din dito ay ibinigay na sila ng Diyos sa karumihan sa pamamagitan ng mga pita ng kanilang sariling puso upang ilagay sa kahihiyan ang kanilang sariling katawan sa pagitan nila. Unang bagay na ginawa ng Diyos, kung ayaw ng tao ilagay ang Diyos sa kanyang isipan, kung ayaw ng tao magpasalamat sa Diyos, kung ayaw ng tao sambahin ang Diyos bilang ganti, ibibigay ang tao sa kapangyarihan ng karumihan
ng pagnanasa ng kanyang puso. Na ang magiging resulta nito, sabi ni Pablo sa verse 24, magre-resulta ito ng dishonoring of their own bodies among themselves. Now, bilang tanong mga kabataan, kagalang-galang ba kung ako ay merong asawa, si Sister Emel? Sa inyong paningin, kagalang-galang ba pag sinabi ko, alam nyo, meron akong ibang girlfriend, 3 pa sila. May asawa ko, pero sinabi ko sa inyo, sikreto lang, alam nyo, meron akong 3 pang girlfriend. Sa inyong paningin, para sa akin, yun ba ay kagalang-galang? O dishonoring sa aking sariling katawan? Bakit ang tao nagagawa ang mga bagay na gano'n? Na nagagawa nila yung mga tao right now, pupunta sa isang bar, magiinom, pagkatapos sasama sa isang lalaki o sa isang babae at i-dishonor nila ang kanilang sariling katawan. Paano nagagawa ng taong yun? Ang dahilan, binigay ng Diyos sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Na huwag niyo pong pagmaliin to. Hindi po ang Diyos ang nagtulak sa kanila sa kasalanan, kundi hinayaan ng Diyos na gawin ng tao ang kasalanan sa kanyang puso. Now, bilang kabataan, kung hindi ka mag-respond sa liwanag na ibinigay ng Diyos, kung hindi mo sasambahin ng Diyos at tutugon sa Kanya, kung hindi ka magpapasalamat sa Kanya, ilalagay ang Diyos sa kanyang isipan, sasambahin siya kumpara dun sa mga bagay na inanyuan, magigising ka na lamang na ang iyong puso, ang iyong pagkatao ay nasa ilalim na ng karumihan na pagnanasa ng iyong puso. Right. Na ito ay magiging dishonoring sa iyong sariling katawan. Amen. Meron ba kayong kilala na kapitbahay na ilan yung naging asawa? Meron ba kayong kakilala na kaklase na kahit sa murang edad ay merong naging boyfriend or girlfriend na ginagawa nila yung mga bagay na hindi dapat? It is dishonoring to their own bodies. Bakit nangyari yun? Hindi kasi sila nag-respond sa liwanag ng Diyos. Pangalawa, sa verse 26, tingnan ninyo, God gave them up unto vile affection. Tingnan nyo, for this cause, God gave them up unto vile affection, sapagkat sa dahilang ito, ano yung dahilang ito? Sa hindi pagtugon ng tao sa Diyos, sa dahilang ito, ibinigay sila ng Diyos sa kahihiyang paghuhumaling. Vile affection. Nakakahiyang paghuhumaling. At dito, pag binasa ninyo yung verse 26 and verse 27, ipinakita dito ni Pablo kung saan nanggaling yung homosexuality. Bakit ang lalaki ay nakikipagrelasyon sa lalaki? That is vile affection. Yung vile affection dito, ito ay nakakahiyang paghumaling. Sa mundo natin ngayon ginagalawan, probably hindi na ito nakakahiya. Pero ang katotohanan, kapag ka ang lalaki ay merong karelasyon ng lalaki, ang sabi ng Bible, ito'y nakakahiyang paghumaling. Ano pa? Sabi dito, pag binasa niyo yung verse 26 and 27, yung homosexuality, ito ay against nature. Against nature. Ibig sabihin, hindi ito yung disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, ang lalaki ay magkaroon ng isang asawang babae at sila ang magkakaroon ng physical na relasyon. Pero pag ang lalaki ay nakipagrelasyon sa lalaki, ang babae ay makipagrelasyon sa babae, ito ay taliwas sa natural na disenyo ng Diyos. Makikita nyo din dito sa verse 26, ang homosexuality is unseemly or shameful, nakakahiya. Sa paningin ng tao ngayon, probably hindi na yun nakakahiya, pero sabihin ko mga kabataan, kapag ka ang isang tao, isang lalaki ay merong relasyon sa isang lalaki, pag ang babae ay may karelasyon na babae, ito'y nakakahiya. Nakakahiyang pagnanasa. At dito makikita ninyo sa verse 27, yung homosexual, kung ikaw ay involved sa ganitong kasalanan, merong recompense of their error or deceit. Merong
parusa ang Diyos sa parusa nito. Alam niyo ba na yung sakit na naipapasa, yung AIDS, yung anong acronym po ng AIDS? Kung HIV? Di ba yung mga sakit ng HIV at AIDS, alam niyo kung paano naipapasa yung sakit na yun? Kapag ang tao ay nakikipag-liig sa kapwa niyang lalaki o sa kapwa niyang babae, doon ang pagpasa ng karamdaman na yun. So, they receive the recompense of their reward. Now, bilang mga kabataan, ayaw mo na mapunta ka sa ganung kalalagayan. Pero kapag ang tao ay hindi mag-respond sa liwanag ng Diyos, hayaan ka ng Diyos na gawin yun. Yung mga tao ngayon na involved sa homosexuality, yung mga tao ngayon na involved sa uncleanness ng kanilang katawan, hinayaan ng Diyos na gawin ninyo yan. Pero hindi natatapos doon ang downward path. Titingnan natin later on. Pero sa verse 28, huling bagay na binigay ng Diyos ang tao sa kapangyarihan, sa verse 28, God gave them up to a reprobate or rejected mind. Tingnan niyo yung verse 28. At maging gaya nila na hindi gustong panatilihin ng Diyos sa kanilang kaalaman, ayaw niyong ilagay ang Diyos sa inyong isipan. Ngayon, ito ang respond ng Diyos. Ay ibinigay sila ng Diyos sa isang itinakwil na pag-iisip upang gawin iyong mga bagay na hindi nararapat. Kung ikaw kabataan, nakita mo na mayroong Diyos. Ikaw kabataan, sinasabi ng Bible na maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Tayo ay luwalhatiin natin siya. Huwag tayong sasamba sa mga bagay na inanyuan, pero sumasamba ka pa rin. At ayaw mong ilagay ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong isipan. Ang sabi ng Bible, hayaan ka ng Diyos na magkaroon ka ng isipan na itinakwil. Ano yung ibig sabihin dito? Dito binigyan ng paliwanag ni Pablo, ano yung pag-iisip na hindi na itinakwil. Kung ang isang tao ay merong reprobate mind o itinakwil na pag-iisip, gagawin nila yung mga bagay na hindi nararapat. Kaya ang tao ngayon ay ginagawa yung mga bagay na hindi nararapat kasi meron silang itinakwil na isipan. Meron silang reprobate mind. Dito, makikita nyo sa verse 29, ano ang ginagawa ng merong reprobate mind? Ano ang ginagawa ng taong merong itinakwil na isipan? Una, sa verse 29, they are filled with unrighteousness. Puno ang tao na yon ng hindi katarungan. Sa verse 29, sabi doon, verse 29, puno ng di pagkakamatuwid. Kaya ang mga estudyante, okay lang sa estudyante na mandaya sa quiz. Okay lang sa estudyante na mandaya sa project, sa assignment. Yun po ay hindi pagiging matuwid. Ano pa? They are filled with fornication, pakikiapid. Pag sinabing fornication, mga kabataan, kapag ang isang tao ay meron naging physical na relasyon or intimacy sa isang tao na hindi sila kasal, kasalanan yun ng pakikiapid. So, kung ikaw ay merong itinakwil na puso ng pag-iisip, gagawin mong makiapid ka. Ano pa? Wickedness. They are filled with wickedness. Kasamaan. Kasamaan. Meron ba kayong kilala ng mga taong masama talaga? Ano pa? Verse number 29, covetousness or kasakiman. Kasakiman. Ibig sabihin, gusto mo na magkaroon ng bagay na yon kahit hindi naman para sa iyo. Naranasan niyo ba na sa exam, gusto niyo na kayo lagi ang number 1? Dapat kayo ang best? Probably meron yung covetousness. O may mga bagay na hindi sa inyo pero gusto niyo makuha. Yung kapitbahay namin may bagong TV, gusto ko siyang makuha. That's covetousness. Ano pa? Maliciousness or masamang hangarin. Masamang hangarin. At ano pa? Verse 29, they are full of envy. Puno sila ng inggit. Puno sila ng pagpatay. Puno sila
ng pagdedebate, yung pagdedebate or deceit, ito yung gusto mo lagi makipag-away. Gusto mo lagi ng pagtatalo. Gusto mo lagi na makipagsagutan. That's debate or pakikipagdebate. Puno ng panlilinlang or deceit. Puno ng masamang asal, malignity, at puno ng mapanirang puri. Kaya pala ang mga tao ay nagagawang magkaroon ng paninirang puri or yung slanderer or whisperer, nasasabihan ng tao ng masama kahit hindi naman ito totoo. Yun pala ay resulta ng reprobate mind. Ano pa? Sa verse 30 and 31, bilang continuation, yung mga taong merong itinakwil na pag-iisip o mga taong merong reprobate mind, sila ay backbiter, mga naninira ng talikuran. Sila ay haters of God, namumuhi sa Diyos. Sila ay despiteful, ibig sabihin, mapanghama. Sila ay proud, palalo. Boaster, mga mayayabang. Inventors of evil, mapag-imbento ng mga masasamang bagay. Disobedient to parents. Disobedient to parents. Kayo mga kabataan, mag-ingat kayo. Kung kayo ay may pusong laging ayaw sumunod sa magulang, baka meron kayong itinakwil na isipan. Baka kayo ay nasa loob ng downward path ng kasalanan. Ano pa? Without understanding, walang kaalaman. Covenant breaker. Yung covenant breaker dito tinutukoy, ayaw mong makipagkasunduan. Halimbawa, nakipagkasunduan ka sa una mong asawa na till death do us part. Pero kung ikaw ay covenant breaker, hindi mo gagawin yan. Makikipaghiwalay ka. Nakapagkasunduan kayo ng teacher nyo, ang due date ng inyong project ay gantong araw, pero hindi mo to sinunod, you are covenant breaker. Ano pa? Without natural affection. Yung without natural affection, wala kang pagmamahal sa iyong kamag-anak. Wala kang pagmamahal sa iyong magulang. Wala kang pagmamahal sa iyong kapatid. Implacable. Yung implacable dito, yung without a treaty or covenant. Ayaw mo makipagkasundo. And lastly, unmerciful, hindi ka mahabagin. So, nakita ninyo yung mga bagay na pwedeng gawin ng tao kung siya ay merong itinakwil na isipan. Now, bilang kabataan, I hope na wala sa inyo ang nasa lugar na yan. Kasi kung hindi po ang katotohanan, pagkatapos ibigay ng Diyos ang liwanag upang makilala natin siya at hindi ka mag-respond, hindi mo siya kilalanin, ayaw mong magpasakop sa Kanya. That's the whole issue. Ang tao na ayaw kilalanin ang Diyos, na Diyos ng kanyang buhay, hahayaan ng Diyos na magkaroon ang tao na yon ng itinakwil na isipan. At kapag ang tao ay merong itinakwil na isipan, makikita mo na lamang ang iyong sarili, naninirang puri ka na, mapaghangad ka na, nakikiapid ka na, ayaw mo na makipagkasundo, hindi ka na sumusunod sa magulang. So nakita ninyo yung resulta ng reprobate mind. So sa downward path, ito ang ginawa ng Diyos, pero hindi nag-respond ng tama ang tao, kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero hindi pa doon natatapos, mga kabataan. Hindi pa doon ang dulong wakas ng landas ng kasalanan. Makikita niyo siya sa verse 32. Ang huling hantungan, judgment of God. Tingnan niyo sa verse 32. Sabi dito, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them. Sila na gumagawa ng kasalanan ng third step, sila na ibinigay ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan, sila na gumagawa ng gayong mga bagay na nararapat sa kamatayan. At yung kamatayan dito na tinutukoy mga kabataan, hindi lang ito yung pisikal na kamatayan. Merong tinatawag ang Biblia na spiritual na kamatayan o kalawang kamatayan. Chapter 2, verse 1, therefore, thou art inexcusable, O man. Sa makatuwid, ikaw ay walang maidadahilan. Pwede ba ang tao magdahilan sa Diyos? Panginoon,
Kaya lang ako nakapatay is dahil sa aking asawa. Kaya lang ako nakiapil dahil sa aking kapitbahay. Kaya lang ako nandaya sa exam, kaya lang ako hindi sumunod ng kasunduan ay dahil sa mga bagay nito. Pero sinabi ng Bible, wala tayong excuse. Bakit? God has shown. Right. God has shown. So we see here, verse 32, alam ng tao ang judgment ng Diyos. Both those who commit sin and those who take pleasure in them are under the judgment of God. Sila na gumagawa ng mga bagay na binanggit sa third step at sila na nagnanasa ng mga bagay sa third step. Pareho silang nasa ilalim ng hukom ng Diyos. Kaya chapter 2 verse 1, men are without excuse. Chapter 2 verse 2, sabi dito, ngunit tayo ay nakatitiyak na ang paghukom ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na gumagawa ng mga gayong bagay. Ang judgment po ng Panginoon ay ayon sa katotohanan. Now, sa downward part ng kasalanan, mga kabataan, ang huling wakas ay ang paghuhusga ng Diyos. Right. Tandaan niyo itong mga kabataan, lahat ng tao sa mundong ito, darating yung pagkakataon na haharap ka sa Diyos na nagbigay ng liwanag sa iyo. Haharap ang tao, lahat ng tao sa Diyos na manlilikha ng Diyos. At dito, sinasabi ng salita ng Diyos, wala kang magiging excuse. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, kaya lang hindi ako nag-respond sa iyo kasi mahirap lang kami. Panginoon, kaya hindi kita sinamba bilang tunay na Diyos dahil ganito lang yung aking kalalagayan. Ang sabi ng Bible, wala kang excuse. Now, bilang mga kabataan, gusto kong dalhin kayo sa isang pag-iisip. Nakita natin yung downward path ng kasalanan. Ang dulong wakas, yung mga tao na gumagawa ng third step, ang katotohanan, nakaabang ang husgado ng Diyos sa kanila. Judgment of God. At bilang kabataan, ayaw mong maranasan yun. Kung ikaw ay kabataan, nakita mo, huwag nitong sagutin, pero sa inyong isipan, sa step na ito, nandito ka ba? Kasi merong branch to, by the way. Kung ikaw ay magre-repent at ikaw ay magbibilieve, Amen. hindi mo na mararanasan to at hindi mo na mararanasan to. Amen. Pag ipinakita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya at ang ginawa mo, niluwalhati mo siya, naging mapagpasalamat ka sa Kanya, hindi ka sumamba sa mga bagay na inanyuan, kundi sinamba mo ang tunay na Diyos. Kung ilalagay mo ang Diyos sa iyong isipan at sa iyong buhay mo, and that's basically repentance. Right. Pag inilagay ng tao ang Diyos sa kanyang buhay, at nagpasakop ang tao sa Diyos, that's repentance. Hindi mo na mararanasan ito, at hindi mo na mararanasan ito. Amen. Now, pero, kabataan, kung hindi mo pa ginagawa itong repent and believe, one thing is sure, probably nandito ka na, or probably papunta ka na dito. Yung mga kasalanan ng pakiapig, pagbaboy sa katawan, paggawa ng mga kasalanan, ito ang iyong landasin. At pag hindi ka pa rin nag-repent and believe, pagdating ng hinaharap, wala kang excuse. Judgment of God ang mararanasan mo. Now, bilang kabataan, gusto kong dalhin kayo sa isang kaisipan na ang kasalanan ay para siyang ilog. Na once na hindi mo kilalanin ng Diyos, para kang tao na tumalon sa ilog na hindi mo alam, yung dulo palang wakas ng ilog na yun ay isang talon. Nababagsak ka at ikamamatay mo. Ang kasalanan ay para siyang quicksand. Na akala mo matigas yung lupa na ito, pero once na yumapa ka doon, wala nang hantungan, kundi palubog at palubog ka na lamang. Now, bilang kabataan, huwag nating
paglaruan ng kasalanan. Right. Ibinigay ng Diyos ang liwanag ng nilikha niya. At sa umagang ito, kung napakinggan nyo ang mensahe ng liwanag ng salita ng Diyos, ito ay isa ding bagay na hindi kayo makakatakas sa husgado ng Diyos. Now, bilang mga kabataan, habang merong panahon pa, huwag nawa natin itong maranasan. Paano ito matatakasan? Number 3 at number 4? Kung ikaw ay mag-repent. Yes. Pag sinabing repentance kabataan, ito yung ilalagay mo ang Diyos sa isipan mo. Nakita natin yung respond ng tao, ayaw nilang ilagay ang Diyos sa kanilang isipan, pero pagka ikaw ay nag-repent, lalagay mo ang Diyos sa isipan mo. Pag araw ng linggo, gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Pag gagawa ka ng desisyon na ang Diyos ay nasa buhay mo. And that's repentance. Paghiwalay sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at Diyos ng iyong buhay. That is your repentance. At kung sasampalatayaan mo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi mo mararanasan itong mga bagay. So, mga kabataan, nasa ang kamay, nasa inyo na. Probably, I don't know, pero I'm assuming that some of you is probably nandito na. I don't know, hindi ko kilala kayo. Kung kayo ay nasa third step na, meron pang paraan na mag-repent at mag-believe. That's right. Pero kung ikaw ay magmamatigas, lagi meron ka pa rin pagtatakwil na isipan, gagawin at gagawin mo yung parehong kasalanan at magigising ka sa dulong wakas ng downward path ng kasalanan, kaharap mo na ang Diyos. Ang sabi ng Bible, meron ka bang maidadahilan sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, you are without excuse. Ipapakita sa iyo ng Diyos, itong araw na ito, probably na nakita mo, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at manampalataya, pero hindi mo ginawa, wala kang maidadahilan sa Diyos. Nakakatakot na landas ng kasalanan. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama, sa katotohanan aming nakita, we pray na ang mga kabataang nakapakinig ng inyong pong salita ay dumating sa punto na magdesisyon sila na magsisi at manampalataya. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, Amen.